Yo, patuts number 5. So, derivative ulit ang binigay na problem sa atin. Ito yung i-derivative natin. Let's go! Okay, unang gagawin, i-observe yung equation. Parang, ang kailangan natin gawin ay quotient rule. Tapos, may konting power rule dito. Or chain rule pala. Tapos, dito power rule sa taas. So, gawin natin. Pero, dapat alam natin yung formula ng quotient rule. Ano yung formula ng quotient rule? Diba? D over dx ng u divided by v. So, ano ba tong d over dx? Explain ko muna. Parang sinasabi lang nito, i-derivative mo with respect to x. Ganun lang yung sinasabi niyan. So, yung u natin dito ay yung nasa taas. Tapos yung v yung nasa baba. Yung formula nito, diba? V u prime. V, derivative ng u, minus u v prime. U, derivative ng v, divided by v squared. Square mo lang yung v. So, yung u natin, kapihin natin, u is equal to x raised to 4 plus 4x plus 3. Tapos, i-derivative daw natin yan. Diba? Pag derivative ng ganito, gawin mo lang tig-isa kasi nakahiwalay ng operation na plus or minus. Pwede rin sa minus to. So, i-derivative natin tig-isa. Unahin natin dito. Yan ay power rule lang, diba? U prime to. 4, harap mo, tapos minusan ng 1. So, ang lalabas ay 4x raised to 3. Ganon din dito. Plus 4, yan, 4 lang. Kasi raised to 1 to. Baba mo, times mo sa 4, minusan mo ng 1, 0 na. Kung raised to 0 yan, edi 1 din lang yun. Kasi ito, constant lang, so wala na. 0 na yan. Kasi ang constant, walang slope. Straight line lang siya. Kaya 0 ang derivative niya. Next, yung v naman. Yung v natin nasa baba. So, v ay equal sa x plus 2 raised to 5. Derivative natin yung v. Yan ay, di ba, gagawin dito ay chain rule kasi may anak siya sa loob. Tapos may parenthesis naka-raise. So, i-power rule natin yung labas. Tapos derivative natin yung loob. Power rule 5x plus 2 raised to 4. Tapos derivative nung nasa loob, yan ay 1. Pero times 1 naman. So, tanggalin na lang natin. Wala namang mangyayari. Okay, kompleto na natin to. Pwede na natin i-plug in dito sa formula natin. Lagay natin dito f prime of x. So, derivative nito ay f prime. Yan ay v u prime. Ito yung v. Ito yung u prime. Boom! O, yan. Nakasulat na. Minus u v prime. Ito yung u. Ito yung v prime. Plug in lang. Boom! O, yan. Tapos, divided by sa v squared. Square lang natin tong v. Yan. So, ito, nakikita nyo, di ba? Rule ng exponent, kung x raised to n times m, parang ganyan, ang mangyayari dyan, x n times m. Pag times mo lang. So, times natin to, di ba 10? 5 times 2 ay 10. So, raised to 10 na yan. Yan. So, rule ng exponent yan. Importante rin yan. Next, observe natin yung nasa taas. Di ba merong x plus 2 dito, tapos dito rin merong x plus 2. So, pag may common sa isang equation, di ba ang ginagawa natin, nilalabas natin para masimplify natin. So, ilabas natin yan. So, take note, ito raised to 5, ito raised to 4. So, ang malalabas mo lang dito ay 4. Tapos dito yung buong 4. May matitira ditong isa. So, gawin natin yun. Burahin ko lang to para di na kayo malito. Ilabas natin yung x plus 2 raised to 4. So, bracket ang gamitin kasi nagamit na yung parenthesis. Ito, x plus 2 pa rin. May natirang isa. Tapos, 4x plus 4. Cube pala to. Tapos, minus sa 5. So, i-move ko na lang to dun sa harap ha. 5x raised to 4 plus 4x plus 3. Tapos, wala na to kasi nilabas natin. Close natin. Tapos, divided by x plus 2 raised to 10. Another property ng exponent, pwede kang mag-cancel dito. Kunwari, x raised to m divided by x raised to n. Lalabas dyan, x raised to m minus n. Pag maminusin mo lang, yan lang yung nangyayari kaya nagka-cancel. Minaminusan mo lang yung exponent. So, yan yung gagawin natin dyan para mag-cancel. 4 ang ika-cancel natin dito. I-minus 4 natin to. So, yan ay raised to 6 na lang. Tapos yung nasa taas, wala na. Raised to 6 na to. Kasi kinancel natin yung 4 sa taas. Okay, ito na yung equation natin. Mas malinis na. Ngayon, tanggalin na natin yung bracket kasi hindi na natin magagamit. Wala naman nang nakamultiply sa buo. Ang nagmumultiply na lang ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito. So, expand natin yan. Multiply natin. X times 4x cube ay 4x raised to 4. X times 4, 4x. So, plus 4x to. Tapos ito namang 2. 2 times 4x cube, yan ay 8x cube. 8x cube. Tapos 2 times 4, 8. Negative 5 times x raised to 4. Negative 5 raised to x raised to 4. Tapos negative 5 times 4x, yan ay negative 20x. Negative 5 times 3, negative 15. Yan ay divided by x plus 2 raised to 6. Okay, simplify natin. 4x raised to 4 minus 5x raised to 4
4. Negative x yan. Negative 1x raised to 4. Tapos, move natin to. Plus 8x raised to 3. So, magandang example, gawin yung descending yung order ng exponent nyo. So, 4, tapos 3, tapos 2, tapos 1. Ganon. Para di nakakalito. Next naman, ito. 4x, tapos negative 20x. Negative 16x. Tapos, 8 minus 15, negative 7. Divided by x plus 2 raised to 6. Ayan, simplify na natin. Ito na yung sagot. Pero may gusto pa akong ituro sa inyo. Paano mo ma-check kung tama yung sagot mo? Kung pwede kayo gumamit ng calculator, gagamitan natin ng calculator yan. Okay, paano natin ma-check? Una, i-plug in mo muna itong equation mo. Kunin natin yung sagot. Magpa-plug in tayo ng sagot dyan. So, pag derivative, yun nandito ito. Ayan, itong pinipindot ko. Yan, yung may yellow dyan. I-shift nyo to, tapos pindot nyo yung integral, yung pinindot ko kanina. Ayan. Tapos i-plug in nyo yung equation. So, alpha x. Ayan. Tapos make sure para na naka-radians kayo. So, i-shift nyo sa radians. Naka-degree tayo ngayon. I-shift nyo lang. Tapos mode. Tapos piliin nyo yung 4 rad nakalagay. Yan, naka-radians na. Tapos maglagay kayo ng value dito sa x. Ano ba? 5 na lang para madali. Ayan. So, may lalabas siya na sagot. I-store nyo yan sa A or kahit anong variable. Store ko na lang sa A. Shift store A. So, nasa memory na ng calculator natin. Ngayon, pindot yung AC para babalik kayo dyan. Tapos, gamitin na natin tong na-derivative natin na sagot. Ang ginagawa natin, magpa-plug in tayo ng 5 dito. Kasi ito na yung derivative eh. Pag nag-plug in ka ng 5 dyan, yung makukuha mo dapat equal dun sa dinerivative ng calculator. Yung mismong derivative na ito. Okay? So, gawin natin yon. Negative 5 raised to 4. Ayan, plug in ko na. Pwedeng gamitin nyo yung x tapos yung calc na lang or i-plug in nyo na mismo yung 5. Yun na lang ginawa ko. Plug in ko na lang mismo yung 5. Equal natin. Yan, 2.44999. So, store din natin. Shift. I-store ko sa B naman, sa B. So, in-store natin yung sagot ng calculator sa A. Tapos yung sagot naman natin, nilagay natin sa B. Ngayon, para malaman natin kung tama yung sagot natin, ilagay natin yung sagot ng calculator sa taas, tapos sagot natin sa baba. Dapat, kung parehas yan, di ba? Kung parehas, yung value niyan, 1 ang lalabas. Ibig sabihin, tama yung sagot natin. Kasi yung sagot ng calculator, parehas sa sagot natin. Equal natin, ayan, 1. Tama yung pag-derive nyo. Pag iba yung lumabas dyan, check nyo muna kung naka-degree kayo o radians. Pero kung naka-radians kayo, iba pa rin ang sagot. Mali yung sagot nyo. Kailangan nyong i-check ulit. Ayun lang. Kung may extra tip tayo dito sa tutorial number 5. Sana may natutunan kayo. Thank you. Kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang.